Isang masiglang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayo sa ating leksyon? Andito na naman si Teacher Leia para maghatid sa inyo ng bagong kaalaman para sa mga batang nasa unang baitang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng malaking letra. Opo, malaking letra. Inaasahan na pagkatapos ng ating klase ngayon ay natutukoy na ninyo ang gamit ng malaking letra. Pero bago yan, ihanda na ninyo ang ating gagamitin. Meron na ba kayong lapis? Meron na? Papel at eraser. Kung wala pa, ay ihanda na ito para sa ating activity o kaya'y pagsusulit. Mga bata, bago natin simulan ang ating klase, ay magbalik-aral muna tayo. Kahapon ay tinalakay natin ang pagbibigay ng sariling ideya, damdamin o reaksyon. Ngayon, panuto, pakinggan ang talata sa ibaba at ibigay ang iyong sariling ideya, damdamin o reaksyon batay sa mga tanong na nasa ibaba. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Dumadami na ang kaso ng mga Filipinong nagpositibo sa COVID-19. Kung kaya't hinihikayat ang mga mamamayan na sumunod sa mga pamantayan na kailangang sundin upang maiwasan ang nasabing virus. Mga tanong. Anong damdamin ang namayani sa mga mamayan dahil sa pandemya? A. Natuwa, B. Nagalit, C. Natakot, D. Nainip. Ano kaya ang magiging sagot? Ikalawa, lahat ba ng tao ay sumusunod sa health protocols? A. Oo, B. Hindi, C. Siguro, D. Ewan. Okay. Ang mga sagot ay nakabase po sa inyong sariling ideya o reaksyon. Number 3. Ano ba ang COVID-19? A. Sakit ng ulo, B. Sakit na nakamamatay, C. Sakit sa tiyan, D. Sakit sa likod. Okay. Siguro pareho po tayo ng mga kasagutan dyan. Ang COVID-19 ay sakit na nakamamatay. Alam kong alam na ninyo ang sagot dahil ito ay natalakay na natin kahapon. Mga bata, meron akong inihandang isang maikling kwento. Ang gagawin ninyo ay tignan ang mga salitang nasa loob ng kahon. Maaring sundin lang sa inyong mga mata. Ang batang si Sheila. Si Sheila ay isinilang noong Marso 29, 1991. Siya ay nakatira sa Don Carlos, Bukidnon. Tuwing Sabado ay binabasa niya ang aklat na Ang Pambihirang Buhok ni Lola. Kung may oras pa, ay naglalaro siya sa kanyang Barbie doll. Okay mga bata? Tanong, ano ang mapapansin ninyo sa nakasalungguhit na mga letra o titik? Diba makikita ninyo na meron diyang nakasalungguhit na mga letra o titik? Ano ang mapapansin ninyo? Ang mga salitang may salungguhit ay Sheila, Barbie doll, Don Carlos, Bukidnon, Sabado, Pambihirang Buhok ni Lola, ang batang si Sheila. Si Sheila at Barbie doll ay pangalan ng tao o tiyak na pangalan. Ang Don Carlos Bukidnon naman ay pangalan ng lugar. Sabado, pangalan ng araw o linggo.
pambihirang buhok ni Lola, ang batang si Sheila, ay ang pamagat ng kwento. Alam ba ninyo kung kailan ginagamit ang malaking letra? Halina't ating tutukuyin ang gamit ng malaking letra. Kinakailangan na ang unang titik sa pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra. Halimbawa, ang bola ay bilog. Ang letrang A ay nagsisimula sa malaking titik dahil siya ang nauna sa pangungusap. Mahal ko si tatay. Ang letrang M naman ay malaking titik dahil ito ang nauna sa pangungusap. Ikalawa, sa tiyak na pangalan. Katulad ng Ana, Berto, Don Carlos, Mongol 2. Ang letrang A sa Ana ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay may tiyak na pangalan. Berto, Don Carlos, pangalan ng lugar, ay nagsisimula sa malaking titik. Ang Mongol 2 naman ay ginagamitan ng malaking titik dahil ito ay may tiyak na pangalan. Ito'y pangalan ng brand ng lapis. Pangatlo, sa pamagat ng aklat, kwento o palabas ay ginagamitan ng malaking titik sa bawat mahalagang salita. Halimbawa, bumasa at sumulat. Ang B at S ay nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay pamagat ng aklat. Going bulilit. Ang G at B ay nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay pamagat ng palabas. Pang-apat ay sa mga buwan at araw ay kinakailangan nagsisimula sa malaking titik. Sa araw, mga halimbawa ay Lunes, Martes, hanggang Sabado. Sa mga buwan naman, tulad ng Enero, Pebrero, Marso, hanggang Disyembre. Ang unang titik sa buwan at araw ay nagsisimula sa malaking letra. Okay, tignan natin kung nakuha ninyo ang mga tinalakay natin. Panuto, pag-aralang mabuti ang nakasaad sa ibaba. Sa bawat bilang, tukuyin ang gamit ng malaking titik o letra na may salungguhit. Number 1. Ang tatlong magkaibigan. Ang A, T at M ay malaking titik. Ano kaya ang gamit nito? Number 2, bumasa at sumulat. Number 3, Don Carlos. Number 4, Agosto. Number 5, Pedro. Okay? Ang tatlong magkaibigan ay pamagat ng kwento. Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Bumasa at sumulat. Ito ay pamagat ng aklat. Don Carlos. Pangalan ng lugar. Yes, very good. Ito ay pangalan ng lugar. Dito tayo nakatira sa Don Carlos. Agosto. Pangalan ng buwan. So, kailangan nagsisimula sa malaking titik. Pedro, ito ay pangalan ng tao. Okay, another example. Tukuyin ang gamit ng malaking titik na letra na may kulay.
bilugan ang titik ng tamang sagot. So, dahil wala tayong klase, pwedeng gamitin ang lapis at papel. At maya-maya'y sasabihin ni teacher ang kasagutan or ang mga sagot. Number 1, malakas ang ulan. Ang letrang M ay malaki or malaking titik. Okay, ano kaya ang sagot? A, ginagamit sa pamagat ng kwento. B, ginagamit sa unahan ng pangungusap. C, ginagamit sa pangalan ng tao. Letter D, ginagamit sa pamagat ng palabas. Handa na ba? Meron na ba kayong tanong? Meron na ba kayong sagot? Ang tamang sagot ay letter B. Ginagamit sa unahan ng pangungusap. Oktubre. Ang letrang O ay ginagamitan ng malaking titik. So, bakit kaya? A, ginagamit sa pamagat ng palabas. B, ginagamit sa pamagat ng kwento. C, ginagamit sa ngalan ng buwan. D, ginagamit sa ngalan ng araw. Isulat ang sagot sa papel. Pumili lang ng sagot, maaring A, maaring B, C, or D. Ang tamang sagot ay letter C, ginagamit sa ngalan ng buwan. Kevin. Okay, ang letrang K ay ginagamitan ng malaking titik. Bakit kaya? A, ginagamit sa pamagat ng aklat. B, ginagamit sa pamagat ng palabas. C, ginagamit sa pangalan ng tao. D, ginagamit sa di-tiyak na ngalan ng bagay. Ano kaya ang magiging sagot? Maaring sulat ang sagot sa inyong papel. Meron na ba kayong sagot? Okay, ang tamang sagot ay ginagamit sa pangalan ng tao. Kung kaya't ang letrang K ay malaking titik. Ngayon naman ay paghahatian natin ang klase sa dalawang grupo. Ang group 1 at ang group 2. Okay, dahil wala tayo sa classroom ngayon, ay maaring gawin lamang ito sa inyong bahay. Okay, tawagin si ate, tawagin si kuya para maging inyong kagrupo. Group 1. Tukuyin ang gamit ng malaking titik na may kulay. Piliin ang tamang sagot sa kahon at isulat ang titik sa nakalaang patlang. Okay, maaring piliin lamang ang sagot. Pwedeng A, pangalan ng tao. B, pamagat ng kwento. C, pangalan ng buwan. D, unahan ng pangungusap. At E, pamagat ng palabas. Okay, number 1. Okay, group 1. Number 1, ang mga bata ay naglalaro. Okay, ang letrang A ay malaki dahil bakit kaya? Tukuyin ninyo kung ano ang gamit ng malaking titik na letrang A. Okay, number 2, ang baha. Number 3, Ryan. Number 4, ang probinsyano. Number 5, Enero. Okay, tignang maigi ang mga malalaking letra. Tapos na ba ang group 1?
Okay, group 1. Tingnan ninyo ang inyong mga papel kung tama ba ang inyong mga sagot. Ibibigay ni teacher ang mga kasagutan. Okay. Ang kasagutan sa number 1 or ang sagot sa number 1 ay letrang D. Okay. Ang mga bata ay naglalaro. So, ang letrang A ay ginagamitan ng malaking titik dahil ito ay nasa unahan ng pangungusap. Number 2, ang baha. Okay. Ang baha, ang A at B ay mahalagang salita kung kaya't ginagamitan sila ng malaking titik o letra. Ito ay pamagat ng kwento. Number 3, Ryan. Okay, ang Ryan ay pangalan ng tao. Letter A. Number 4, ang probinsyano. Ang sagot dyan ay pamagat ng palabas o letrang A. At Enero naman, ang sagot ay C dahil ito ay pangalan ng buwan. Group 2. Handa na ba ang group 2? Okay, para sa mga group 2, tukuyin kung wasto ang paggamit ng malaking letra. Lagyan ng check kung tama ang paggamit at X naman or X naman kung mali. Okay. Babalik ni teacher. Lagyan ng check kung tama ang paggamit ng malaking letra at X naman kung mali. Number 1. Bumasa at sumulat. Ang letter B at S ay malaking titik. Tama ba? Check or X. Ang probinsyano, A at P ay ginagamitan ng malaking titik. Tama ba? Number 3, Martes. Ang M ay maliit na titik. Tama ba ito? Number 4, Lapis. Ang L ay malaking titik. Tama ba? Number 5, Enero. Ang E ay ginagamitan ng malaking titik. Tama ba? Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Ibibigay ni teacher ang mga tamang sagot. Tignan ang inyong mga papel kung tama ba ang naging inyong kasagutan. Okay. Sa number 1, bumasa at sumulat ay tama ang pagkakagamit ng malaking titik. Number 2, tama din ang paggamit ng malaking titik. Number 3, Martes ay X dahil ang Martes ay pangalan ng araw kung kaya't nagsisimula ang M sa malaking titik. Ang number 4 naman, Lapis ay X dahil hindi tiyak na pangalan. Marami kasing uri ng lapis. So, X. Okay, dapat maliit na titik lang ang letrang L. Number 5, Enero. Check dahil ito ay pangalan ng buwan kung kaya't ito'y nagsisimula or ito ay ginagamitan ng malaking titik. Tukuyin ang gamit ng malaki na titik na may salungguhit. Pagtambalin ang hanay A sa B. So, sa part na po ito, hindi na kayo maggrupo. So, isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Number 1, Bukidnon. Okay, ano ba ang Bukidnon? Pangalan ng aklat, pangalan ng kwento, pangalan ng araw, pangalan ng lugar, o pangalan ng tao?
Okay, pagtambalin or i-cross ninyo, hanapin sa letrang A at hanapin sa letrang B ang kasagutan. Number 2, Ginang Maria. Ano ba ang Ginang Maria? Pangalan ng aklat, pangalan ng kwento, pangalan ng araw, pangalan ng lugar, pangalan ng tao. Ang mata ni Tata. Kaya ano kaya yan? Number 4, Lunes. Number 5, Biblia. Okay. Tapos na ba kayo sa pagsagot, mga bata? Kung tapos na, ay bibigay ni teacher ang mga kasagutan. Okay. Ang Bukidnon ay pangalan ng lugar, kung kaya't ginagamitan ng malaking titik. Number 2, Ginang Maria. Okay. Ginagamitan ng malaking titik dahil ito ay pangalan ng tao. Ang mata ni Tata ay ginagamitan ng malaking titik, ang A, M, at T dahil ito ay pamagat ng kwento. Lunes, ito ay pangalan ng araw. Biblia, ito ay pangalan ng aklat. Okay. Sunod ay magbibigay or magbigay ng mga salitang nagsisimula sa malaking letra. So mag-isip kayo dyan, mga bata, kung ano ang mga bagay or mga salitang nagsisimula sa malaking titik. Okay. Maaari ninyong ilista ito sa inyong papel. Pwede ninyong i-picturean at isend kay teacher kung ano ang inyong naisipang isulat. Okay, tanong. Kailan gagamitin ang malaking letra? Okay, una, sa pinakaunang letra ng pangungusap, kinakailangan gamitin ang malaking titik. Number 2, sa pamagat ng kwento, aklat o palabas. Number 3, sa tiyak na pangalan. Number 4 is sa pangalan ng araw, linggo o buwan. Okay, dito na tayo sa ating evaluation. Tukuyin ang gamit ng malaking titik na may salungguhit. Hanapin sa hanay B ang sagot sa hanay A. Isulat sa nakalaang patlang ang tamang sagot. Okay, so isulat lamang sa inyong papel ang mga kasagutan. Huwag na ninyong kopyahin. Isulat na kaagad ang letrang napili ninyo. Sa number 1, ang letrang M ay malaking titik. Number 2, ang S ay malaking titik. Si nanay ay mabait. Number 3, si Pagong at Langgam, ang S, P at L. Number 4, ang S, Sabado, ay malaking titik. Bakit kaya? Hanapin sa hanay B. Number 5, Manila. Ang letrang M ay malaking titik dahil, okay, tukuyin ninyo kung ano ang gamit ng mga ito na nasa hanay B. Tapos na ba, mga bata? Kung tapos na, ay bibigay ni teacher ang mga sagot. Sa number 1, Mathematics 1,
Ito ay letter B, pamagat ng aklat. Okay? Sa number 2 naman, si nanay ay mabait. Ito ay letter A, ang unang titik ng pangungusap. Number 3 is letter C. Ito ay pamagat ng kwento. Number 4, Sabado. Ito ay pangalan ng araw o linggo, letter E. At panghuli, number 5, Manila. Ang letrang M ay malaking titik dahil ito ay pangalan ng lugar. Sino sa inyo ang nakakuha ng mga tamang sagot? Okay. Maaring picturean ninyo ang inyong papel at isend kay teacher kung ilan ang inyong marka or kuha sa ating pagsusulit. Para sa inyong assignment ay tukuyin ang gamit ng malaking letra na may kulay. Isulat sa nakalaang patlang ang sagot. Okay. May kulay. So, hindi nalagyan ni teacher ng kulay. So, ang number 1, letter A ay malaki. Ibibigay ninyo ang sagot dyan. Halimbawa, Bulacan. Ang letrang B ang sinalangguit ni teacher dahil ito ay pangalan ng lugar. Okay, so sa number 1, ang baso ay nabasag. Ang letrang A ay malaking titik o letra. Bakit kaya? Tukuyin ang gamit nito. Ang ibon at ang bata. Ang A, E at B ay malaking titik dahil, sulat ang sagot. Number 3, Biyernes. Malaking titik ang B dahil, kayo ang sasagot niyan. Natin ang ating leksyon. Hanggang sa muling pagkikita natin mga bata, paalam!